A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with a message. Okay, let's get now again to our message, and we're continuing on sa ating pinag-uusapan na increasing more and more in a love that edifies. Okay? Let's stand again and read our text, which is found in 1 Thessalonians. Okay? Basahin natin. 1 Thessalonians chapter 4 and verses 9 to 10. But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. And indeed, as a church, Paul tells the Thessalonian church, ye do it. Marami sila. Ye, all. Ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Magmula dyan sa term na increase more and more, ay naroon ang ating pinaka-theme and focus. But this first quarter, we are actually focusing on love that we should do toward all. Heavenly Father, thank you that we are gathered, Lord, together as Lighthouse Bible Baptist Church, along with the rest of those who may be joining us via GCTV and all the rest of our platforms. I pray, Heavenly Father, we pray that your truth may just find a lodging place in the hearts of those who hear. Teach us. Make us to know how we should be as your people, as ecclesia. And Father, let us appreciate your grace in us being so. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Kakaiba, mga kapatid, ang presentasyon na ating ibinabahagi ngayon sa atin sapagkat ito'y very local ang aplikasyon as ecclesia. Naniniwala naman tayo na ang church actually is always a local body. Okay? That is what our stand is as Lighthouse Bible Baptist Church. Ibig sabihin, when we refer to a church, it always has its members. Okay? Ang composition natin bilang church ay warm bodies. Hindi imagination lang. Okay? Hindi ito kung ano lang na parang prinsipyo lang. No. We believe that every church must be something that's concrete. Ibig sabihin, natatanganan, tama ba? Okay? Nararamdaman, naririnig, nalalasahan. Kaya, whenever we talk of church, ito ay may personality as a body of people. It is the body that does the work of Christ. Amen? According to His Word. Not according to the whims o kaya kapritsyo na kung sino-sino. Kaya we are careful as Lighthouse to really get to know kung ano ang ibinibilin ng ating Panginoon at mga writers ng New Testament sapagkat sila ang ating pinaka-pattern. Okay? And as church, as ecclesia, ay talagang pinag-aaralan natin how we can actually grow and be built up as ecclesia. Okay? Alam niyo, maraming mga, through the years, sa mga iba't ibang centuries, no? Iba-ibang mga generations. Yung church naman sa Jerusalem, wala namang physical building yun. They would just gather doon sa mga public places. Yung iba, no, sa mga households. You see? And
Wala silang building. Kahit, halimbawa, itong humayo sila Apostle Paul, nagpunta, umikot sa Galatia, pumunta ng Europe, ng Macedonia, pumunta ng Philippi. Wala rin naman silang tinayong church building na physical. You take note of that. Why? Because the people themselves who have trusted Christ, who have been baptized, they are, and we are actually, the real ecclesia building. Okay? I say the real ecclesia building. Because that is what we are as a habitation of God through the Spirit. Pero, through centuries, ang naging church na lang yung mga kung ano-anong mga ginawa ng tao. Di ba? Tapos tinutukoy yung church na yan, ganyan, ganyan. Pero sa totoo lang, walang tao. Okay? Ayusin natin ang ating mindset. Kahit gaano kaganda ng physical building, kung wala ang mga tao, walang church doon. Okay? Kung wala ang mga taong kumikilos, walang personality yun. In fact, dahil ang isang church ay may personality, may character yan. Tama ba? Okay? May mga katangian yan. You see? Ganon din tayo bilang lighthouse. Now, kung kaya nga ang pinag-uusapan natin, how an ecclesia will be made stronger, built, or edified. And everyone and every member be fit to do the work of God. That is my prayer. That is our goal. That is my desire as your pastor. Amen? Kanina binasa natin yung bilin ni Apostle Paul sa church doon sa Epheso. Ang sabi niya, "And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, this, which is able to build you up." And sometimes when I get to this verse, I ask myself the question, are we actually built up? Okay? Alam nyo, hindi po tayo magtatagal sa buhay na ito. Palaging meron tayong hantungan bawat isa. Okay? Pero hindi ibig sabihin na tapos na rin ang gawain ng eklesiya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, "Lo, I will be with you always until the end of the world." Amen? No? Maniniwala tayo sa perpetuity. Kaya kinakailangan, we should be able to really be built so that even as the Lord tarries is coming, hindi pa siya bumabalik, nagpapatuloy tayo sa paggawa ng gawain ng Panginoon. Ang mundong ito ay walang ipipresenta sa atin, kundi yung mga bagay-bagay na tayo ay lumayo sa Kanya at kalimutan ng gawain ng Panginoon. Totoo yan. Lahat ng puwersa, lahat ng influence, lahat ng maaring ituro sa atin ng mundo, yan lahat ay pagtuturo na huwag na nating gawin ang gawain ng Panginoon. Pero, because of this, okay, because of the Christ that we have, because of His grace in us, then we are able to do it because we are continually being built. Amen? Now, sabi dito sa Romans chapter 5, by whom, that's Christ, we have access by faith into this grace. Sa biyayang ito, kung saan tayo nakatayo. Kaya mga kapatid, palagi kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ang daloy ng biyaya, no? The grace that teaches, the grace that equips, ay dumadaloy sa atin. Okay? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Okay. Now, hindi lahat ng mga churches ay ganyan ang ituturo. Subalit dito sa Lighthouse ay gayon tayo. God, through His Word, makes us fit in all things. We've gone over that. Okay? Ikalawa, God, through His Word, no, His Word of grace, equips us, furnishes us complete, and makes us to be fit to do the work. Ang lahat po ng nagtatrabaho
ay may tinatawag na fitting. Okay? Tama yun. Fit for the job. Fit for the responsibility. Correct? Kayo mga nasa human resource, alam niyo yan. Brother Bobet, alam mo yan. Kahit daan-daan pa ang mga empleyado sa inyong mga institutions, you make sure na yung tao na inilalagay sa isang pwesto is fit for the job. Tama? Otherwise, hindi magagawa ang trabaho. Alam ng Panginoon yan. Kung kaya, He makes us fit. At mga kapatid, dahil tayo ay niligtas na, tinanggap natin ang Panginoon, okay? Pinatawad ang ating mga kasalanan, tayo ay ginastify, tayo ay sinet apart o sinanctify, therefore, before Him, meron tayong fitness. Correct? Tama ba? Kung baga, na-enroll na tayo. Okay? Tama ano? Na-enroll na tayo sa eskwelahan. Kayo mga nag-e-enroll sa kung saan-saan. Di ba? Ibig sabihin kukuha ka pa ng exam. May mga kumuhang mga bata dito ng exam sa mga ilang eskwelahan. Pag kayo pumasa dyan, you have been qualified. Correct? Tama? But, your being qualified doon sa eskwelahan na yan, ay ibig sabihin, hindi ka na mag-aaral. Correct? Mag-aaral, doon nga magsisimula ang pag-aaral Okay? Doon na magsisimula ang lahat ng tests. Okay? Doon na ang pinakapruweba until the time of your graduation. Correct? Kaya huwag ka magmalaki na pumasa ka sa eskwelahan. Gagraduate ka ba? Yang mga bagay na yan ay simpleng ilustrasyon. By way of our faith in Christ, we have been made fit. Walang makakapagsabi sa atin na ito, niligtas ng Panginoon, yan, ganyan. Hindi dapat dito yan. Walang makakapagsabi ng ganyan. Subalit, lahat tayo ay kinakailangan masusi ang ating pag-aaral, ang ating diligence, so that we may please God and be accepted before Him. Amen? And the Word of God does that. How? Sinusunod natin Ginagawa natin Correct? Kaya nga yung ating ministries, ayan, nakadrawing dyan yung ating ministries. Ang model na yan, mga kapatid, ay model ng banal na kasulatan. How ministries, as we take it from God's Word, should be structured. Amen? At sabi natin, lahat ay may bahagi sa ministry. Correct? I remember it well. Maliliit pa kami, nasa eskwelahan kami. Alam nyo, lahat kami bahagi ng classroom instruction. Tama? Kapag hindi ka nakikinig, abay, papaluin ka pa. Noong araw, namamalo ang mga teacher. Ngayon, hindi na pwede yun Di ba? Naalala ko pa nung araw, kahit nung college na. Ito, totoo ito. Maaalala ito ni Bong. Nung araw, nung kami first year sa pamantasan ng Maynila, isa ako sa pinakamadaldal na estudyante. Totoo yan. Oo. Kasi alam niyo laking church ako kasabay kong kalakihan, kahit ako naiwanan sa paglaki, yung mga Amerikanong mga anak ng missionary. Kaya medyo nakakapag-English ako. Kayo mga naririto nung araw, di ba naalala niyo pa nagpipreach ako, puro English? Akala mo Amerikano, hindi naman. Dala-dala ko yan nung ako yung nasa pamantasan. Naalala ko yung teacher natin nung araw, si Rustica Carpio. Di ba? Oo. Ang daldal ko. Ewan ko ba kung nung sinasabi ko nun? Sabi niya, Mr. Abante, you stand. Tayo ako. In order for you to learn to be silent through this subject, you go to the library and you stay there throughout the subject. Para matuto raw akong tumahimik. Kasi dapat lahat ay may bahagi sa pag-aaral. Correct? Tama ba? Kahit tahimik ka, natututo ka. Alam niyo mga kapatid, ganyan. Sa ministry ng Lighthouse, ganyan lahat tayo. Amen? Yung inyong pakikinig, abay, huwag niyong mamaliitin yan. Kahit kayo mga naka-online.
Huwag niyo mamaliitin yan. Sapagkat ang pagpasok sa atin ng katotohanan, lalo ay ito'y ating tinuntungan, tinayuan. Naroon ang ating equipping. Tama? Okay? Totoo yan. Yung iba sa inyo, mga nagno-notes pa eh. Kanya nga lang may nag-complain sa akin, Pastor, nung binago mo yung style ng preaching mo, napaguhit-guhit ka na lang dyan, hindi na kami makasunod. Totoo naman yun. Oo. Kopyahin nyo na lang yung mga verses. Okay, linyahan nyo rin. Di ba? Okay. Alam nyo, gawin nyo, at yung Bible nyo, lilinyahan nyo. Anyway. So, kanina pinag-usapan natin ito, nung tayo maligtas, nadako ang ating Panginoon sa atin. Tinuruan tayo, in-equip tayo. Ayan, no? Teaching us. Correct? Teaching means giving the equipping. No? The power. Ika nga, yung kakayanan. So that, para sa atin, we may be able to deny ungodliness and worldly lusts. You learn that. Okay? Alam niyo kung hindi tayo ligtas kay Kristo, wala tayong ganyang pagkilala. We will all be unworldly, ungodly. Correct? And then, because the Holy Spirit in us is a quickening person, then we are able to live. And that soberly, righteously, and godly. Correct? And that, yung assurance na sinasabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, when it stays in us, sa ating mga kaisipan, then we are able to look forward to that blessed hope until the Lord will come. This will make us to be steadfast, unmovable, abounding in the work of the Lord. You see, kaninang umaga nagtapos tayo. If not for the prospect of glory, kung hindi dahil sa prospect na ating masisilayan ng ating Panginoon and we will be with Him in glory, pababayaan natin lahat ito eh. Tama ba? Kaya ginigising natin ang ating mga sarili. No? Sa katotohanan, na darating ang araw na lahat tayo ay haharap sa Kanya. Alam nyo, sa totoo lang, tayo lang na mga Baptists. No? Lalo tayong Lighthouse. Ang umaawit ng mga hymns o mga spiritual songs na merong heaven. Okay? Di ba naalala? Matagal na natin inaawit eh. No? When we see Christ. Okay? Yung awit na, when we all get to heaven. You know what? Hindi na inaawit yan ng mga typical na mga churches. Bakit kanyo? Kasi ayaw nilang umawit ng tuko sa langit dahil kamatayan daw yun. Kaya wala silang prospect. Okay? They only live kung ano man. No? Sa araw na yan, sa panahon. No, we do not just live for today. We take care, no, nung ating kilos, nung ating paglilingkod, nung ating katapatan. Why? Because meron tayong prospect of being with Christ. Amen? Okay. So, ayan. And then, ano pa? Number 3. Ito. The virtues that come by diligence or the application of grace in our lives, no? Complete us in all fruitfulness. The virtues na dumadako sa atin sa pamamagitan ng kasigasigan. Isipin nyo, bakit diligence? Well, ang sabi ni Peter sa 2 Peter chapter 1, verse 3, according as His divine power hath given unto us all things. Are you looking at this? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, ay Kanya na lang ibinigay sa atin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay at sa kabanalan. Are you looking at this? Ha? Katotohanan yan. As in lahat ng kailangan natin
na may kinalaman sa ating buhay. Okay? Buhay na may paglilingkod. Buhay na may luwalhati ng Panginoon. Okay? Buhay na nagbibigay kaluguran sa Kanya at kabanalan. Nasa atin na. Kung ayaw niyo pa maniwala, ewan ko kung bakit ayaw niyo maniwala. Pero yan ang sinasabi. Amen? Ang taong totoong tumanggap kay Kristo, yung kapuspusan ni Kristo nasa Kanya na. Correct? Yung kapuspusan ng Kanyang biyaya nasa atin na. We have the fullness of His grace. Yun ang sinasabi ni John. Okay? We have the fullness of the Spirit. Now, you might not realize that. Might be hard to understand. Kaya alam niyo tayo mga Baptist, no? Hindi tayo nananalangin na manahan sa atin ng Panginoon. Sapagkat nananahan na siya eh. Indwelt na tayo eh. Hindi katulad ng mga, halimbawa, yung mga kaibigan natin Pentecostal, iimbitahin pa ang Holy Spirit sa kanilang buhay. Hindi po tayo ganun. Sapagkat kapag nasa atin si Kristo, tinanggap mo na siya, we already have the Spirit. Correct? Katuruan niya ng salita ng Diyos, Romans chapter 8. If you don't have the Spirit of God, you are none of His. Amen? Ngayon, kasi, Pastor, indwelt ka nga, pero ba't hindi nakita sa'yo? Kasi nga, hindi ka nakakalug. Nakakalug ba yun? Hindi ka nai-steer. Na nahahalo. Naalala niyo ba si tatay nung araw? Alam mo, ang indwelling ng Spirit, para yung merong kang kape. 2 kape, for example. Parehong kape, nilagyan mo ng asukal. So, yung 2 tasa ng kape, parehong may asukal. Indwelt. Okay? Pero yung 1 tasa ng kape, ay wag mong haluin. Itong 1 tasa ng kape, haluin mo. Tanong, aling tasa ang mas matamis? Itong hinalo mo. Okay? Tama ba? Ba't naging matamis? Mas may asukal ba yung mas matamis kaysa ron sa matabang? Wala, parehong asukal. Tama? Pero bakit ganyan? Kasi hinalo. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Ganyan ang pagkilos dapat ng salita ng Diyos at ng Kanyang Espiritu sa atin. Amen? Wag na tayong, yung kapitbahay namin nung araw palaging nananalangin Holy Spirit, wine-welcome. Araw-araw wine-welcome niya yung Holy Spirit. Ang katotohanan niya, kinakailangan we should be yielded to the Spirit. Okay? And each time na masusi nating pinag-aaralan ng Kanyang salita, we become yielded. Amen? Pero ito. So, binigay na lahat sa atin ang ating kinakailangan upang tayo magkaroon ng paglago sa ating buhay at sa ating kabanalan. Okay. Let me ask you, how do you determine godliness? How do you say, and when do you say that a person is godly? Kasi palaging po nakaganon. Kaya godly siya. Walang pagkakaiba yun sa estatwa ni Rizal dun sa Luneta. Hindi naman kumikilos yun Okay? Ang salitang godly, mga kapatid, ay nadedetermina natin sa kalagitnaan ng ungodliness. Correct? How do you determine yung ganda ng liwanag? Sa kalagitnaan ng dilim. Tama ba? Doon natin nadedetermina ang ganda ng liwanag at kulay sa kalagitnaan ng dilim. Ganyan ang godliness. Kaya ang godliness is not at all something that is negative or passive.
godliness is something that is active. Mga kapatid, nakikinig ba kayo? Nasa kalagitnaan ng korupsyon, meron kang godliness. Correct? Sa kalagitnaan ng hatak ng laman, meron kang equipping sa godliness. Good? Wala tayo niyan, mga kapatid, except, mga kapatid, na bigyan tayo ng equipping sa bagay na yan mula rito. Kaya ayan, through the knowledge of Him that hath called you to glory and virtue. Anong ibig sabihin nito? Sa pamamagitan ng ating pagkakilala kay Kristo, ay naiintindihan natin ang ating direksyon ng Kanyang panawagan. Saan patungo yan? Sa glory at sa virtue. Luwalhati, no? At excellence. Intindihin nyo? Alam nyo, I need to present it to you this way para mas maintindihan natin ang mga verses. Okay? Mga kapatid, hindi ito bagay na suntok sa buwan. Hindi. Kinakailangan, in the most practical sense, ay makita ang katotohanan ito sa ating buhay. Ito ay katotohanan. Pag ito'y napasok sa ating buhay, nagiging totoo ito sa atin. Okay? Now, sa pamamagitan nito, ayan merong colon. Sa pamamagitan ng lahat ng ito, binigyan tayo ng lahat ng mga exceeding great and precious promises. Lahat, instruction, example, bilin, okay? That by these, ye might be partakers of the divine nature. By these, mga kapatid, divine nature is something na hindi dadako sa atin mula sa mundo. Dito lang yan. Okay? Kaya nga sinasabi sa atin na tayo ipinanganak sa pamamagitan ng Word. Okay? Ngayon, having escaped the corruption that is in the world through lust. At beside this, ano sa Tagalog yun ito? No? Kaakibat nito. Maliban dito. No? Maliban dito. Okay. Anong sabi? Giving all diligence. Ayun. Ano? Maglagay tayo ng lahat ng kasigasigan. Why? Sapagkat ang buhay at kabanalan ay hindi mangyayari ng walang kasigasigan. Tama? Ha? Kahit ang kalusugan natin sa ating lupang katawan, hindi mangyayari na malusog ka, you are well, kapag walang kasigasigan. Correct? Ha? Oh. Mga kapatid, ang daming pwedeng ilustrasyon na pwedeng gamitin sa araw-araw na buhay para mas maintindihan natin ang ating pagiging church. Kaya if everyone has diligence, kasigasigan. Alam niyo tayo, kay Kristo, meron na tayo lahat pananampalataya. Add to your faith. Given na yun Correct? Lahat tayo na tumanggap na kay Kristo, nasa atin na ang pananampalatayang yan. Okay? Subalit, dagdag sa pananampalatayang ito, ay lagyan natin ng virtue. Siguro mas magandang ang gamitin natin sa virtue galing, no? Okay? Nagkaroon na rin ikaw ng pananampalataya ni Kristo. Abay, lagyan mo ng galing. Kasi, ang pananampalataya always has practice, works. According to our faith, we do. Correct? Tama yun. Sa pananampalataya, we are able to do something. Pero, as you show your faith by your works, nilalagyan na natin ng virtue, galing.
kaiba, pagiging peculiar, correct? Tama ba? Halimbawa, kayong mga choir members, meron na rin kayong katangiang nakakasunod kayo sa tono. Lahat ba kayo nakakasunod sa tono? Paminsan-minsan. No? Nakakasunod ka na rin lang sa tono bilang choir member. Abay, pagsikapan mo pa, i-practice mo. Tama? Ayun, ganun yan. Lagyan mo ng galing. Nakakakanta ka na rin lang, nandiyan ka na, lagyan mo ng galing. Yun, ibig sabihin yan. Add to your faith, virtue. Pero hindi natapos doon. Sa virtue, dagdagan mo ng knowledge. Wow! Kasi alam po ninyo, magaling ka nga. Pero pag hindi mo nalagyan ng knowledge, yung galing mo, gagamitin mo yung galing mo palayo sa Kanya. Correct? Marami na nangyari niyan. Magaling umawit. Nagsimula na umaawit sa choir. Ginamit niya yung galing sa mundo. Ayun, nawala na. Naintindihan niyo ba? Maraming mga American artists ang nagsimula sa Baptist churches. Nasaan na ngayon? Alam niyo ba yon? Kahit si Elvis Presley. Totoo yan. And I can name some. Kasi yung galing ay hindi nilagyan ng kaalaman. Tama? At inilalagay natin yan sa lahat ng maaaring galing. Dito sa Lighthouse, lahat ng ating kakayanan, no? Eh hindi naman pwedeng walang pananampalataya yan. Correct? Nung ikaw ay nag-aaral, pinapanalangin ka eh. Hanggang gumraduate ka, tama? O, tapos ikaw ay nag-exam pa. Nag-board ka pa, nag-bar ka. Pastor, panalangin mo po ako. O, hindi ba? Meron tayong pagkilala na ang ating pananampalataya ay nakikita rin dyan. Correct? Hindi mo pwedeng alisin yan. Kinikilala natin, we recognize the fact na hindi natin kaya na tayo lang ang magkaroon ng ganong kakayanan. Amen? So, andun ang pananampalataya. Nilagyan mo ng galing. Pero, magkaroon ka ng kaalaman upang magkaroon ka ng pag-iingat kung saan mo gagamitin ang galing mo. Correct? Oh. Alam niyo, si Atty. Moses, no? Magaling to. Oh. Eh baka mamaya magugulat kayo. Huwes na yan. Oh, judge. Di ba? Pero, palagi lalayo ka ba dito? Hindi. Mamatay ka man? Hindi. Sobra naman yun. Oh, eh paano na yan? Yung mga ibang professional natin dito, nung naging lalong nawala. Pero alam niyo, katangi-tangi, alam niyo si Dr. Robert Manawis. Amen? Abay, lalong pumapayagpag ang kanyang pagiging professional. Lalo siya nakikilala bilang matapat na mananampalataya na taga-Lighthouse. Amen ba? Sana lahat ganyan. Hindi ko, pinagmamalaki ko yan sa biyaya ng Panginoon. Amen? Eh baka mamaya may mabanggit ako. Alam mo, nung gumaling niya, nawala na. Ayan, patay na ngayon. Hindi naman ganun sana, no? Pero, kita niyo ha, lagyan niyo ng kaalaman kung saan mo gagamitin at paano mo gagamitin ang galing mo. Amen? Okay. Ngayon, ginamit mo na sang-ayon sa kaalaman, the knowledge of Christ. Lagyan mo ng temperance. Ayun. Pagtitimpi. Tama? Alam niyo kung bakit? Kasi, kapag inilagay mo yung iyong galing, sang-ayon sa kaalaman, sa paglilingkod sa Panginoon, iinggitin ka ng mundo. Hanggang ganyan ka lang? Pa-church ka lang? Wala yan. Mas lalo kang magiging sikat pag wala ka dyan sa Lighthouse. Tama? Magkakaroon ka ngayon ng pagtitimpi.
Amen? Kesa isusubo mo yan. Ganun. Alam niyo mga kapatid, ang palakpak, nakakalunod yan. Ang paghanga ng tao, nakakalunod. Yung pa-wow. Di ba? Nakakalunod yan. Yung babatiin kang ganyan, ang laki ng potential mo. Sisilawin ka niyan, nakakasilaw yan. Sa susunod yan, madi-discourage ka. Maghahanap ka ng problema sa lighthouse. Talaga, ang problema talaga ng lighthouse. Palagi nilang ganyan eh. Yan si pastor, naku, ang daming pinapagawa niyan. Di ba? Oh. Naawa na nga ako sa mga swipe, Robert. Yung mga swipe, hindi nagsasalita sa akin yan. Pero nararamdaman ko. Pambihira naman, pastor, kami na ang pinanguna mo doon sa camp. Pinagbili na pa kami na yung Lighthouse Cafe, pangunahan namin. Di ba? Tapos, ang dami namin ginawa nung Eklikon. Di ba? Naawa ba kayo hindi ba kayo naawa sa sarili nyo? Ha? Di ba? Palakpakan nga natin yung swipe. Lalo na yung mga babaeng ito. Pambihira. Oh. Pagkatapos minute ko yung creative media, puro swipe din yon. Hoy, gumawa kayo ng content para sa ating media. Na naman! Kahapon di ba gumagawa sila ng, mag-abang kayo mga kapatid, magdadagdag tayo ng mga content sa telebisyon. Gawa ng swipe yan. Maawa ka naman, pastor. Well, pagtitimpi. Nasaan kayo mga lalaki? Hoy, kawawa naman yung mga kababaihan. O yan, ako, pastor, binanggit mo na sa pulpito. Di ba? O ngayon, kaya ako ino-organize yung younger adults. Makinig kayo maigi. Kaya ako ino-organize yung mga younger adults sapagkat nung kayo'y naging adult, nawalan na kayo ng pagtitimpi. I can say that. Bakit? Nawala kayo eh. Okay? You get back to your being active. You get back to your tracks. You get back to your increasing more and more. Huwag niyo sabihin, hindi ko sinabi yan. Amen? Lahat. Kayo naman mga younger generation, mas lalo pa. Itutulak ko kayo so that you increase more and more. Itong pastor na ito, sanay itong manghila at sanay manulak. Di ba, Dick? Tamo yung mga nag-golf, nahihila natin eh. Itinutulak pa minsan-minsan. Okay? And then, hindi lang pagtitimpi, pagtitiis. Oy. Alam niyo yung pagtitimpi, yun yung temperance, yung hindi ka nasisilaw para lumayo ka. Tapos, sige, sa Panginoon na ako, kailangan mo na ng pagtitiis dyan. Iba yun eh. Naintindihan niyo ba? Choir, kailangan nyo ng pagtitiis dyan. Mga sentinels, mga pastors men lalo na, medyo nagkakaedad na kayo lahat. Kailangan ng pagtitiis. Lahat tayo kailangan ng pagtitiis. Amen ba? Ha? Patience. And to patience, mga kapatid, godliness. Bakit godliness ang sumunod sa patience? Bakit? Sa kalagitnaan talaga ng pagtitiis, minsan nakakapagmura ka. Tama, ano? Yung hirap, pag hindi ka matiisin, sinasabi ko sa iyo, lalabas ang old nature mo. Correct? Ayaw nyo aminin eh. Totoo yan. Sa kalagitnaan ng hirap, sa kalagitnaan ng challenge, kung kailan ka naman naglilingkod sa Panginoon, dumadami yung problema mo. Totoo yan. Kaya kinakailangan natin ng godliness. Sabi ko lang kanina ang godliness is an active word, hindi passive yan. Amen? Mas lalong dumadami responsibility mo, naku, sinabi ko sa inyo. Baka pang hinayangan nyo pa. Alam mo, kung hindi lang ako Kristiyano, siguro mas successful ako ngayon. Alam nyo, sinabi ko nung araw yan Pero narealize ko ngayon, binabalikan ko, hindi tama As in, hindi tama. Okay? Ngayon, and to godliness, brotherly kindness.
Ano yun? Hindi ba yung kindness is kahabagan? Correct? Kahabagan. Nagpapakita naman tayo, mga kapatid, ng pag-abot sa kapwa. Pero hindi doon natapos. Ang sabi, and to brotherly kindness, dagdagan mo ng pag-ibig. Tama? Alam niyo, kung hindi dahil sa grace ng Panginoon that makes us able, hindi magiging ganyan ang growth natin. This is growth. Okay? Pero, kapag hindi ka dadaan sa mga challenges sa ministry, hindi mo marirealize yan. You see? Now, for if these things be in you and abound, mga kapatid, hindi mo ito marirealize ng panood-nood lang. Intindihin yan. You know, I'm glad for our people sa Italy. Ayan, nariyan sila. Terni at sa Bologna. Meron pang iba. Meron ditong nasa Norway, meron nasa Finland, merong nasa Dubai. Wow! Amen! Okay? At kahit malayo sila, pero ikinikilos nila itong mga ito. Hindi naman sila exempted sa mga challenges. Okay? Pero mga kapatid, we need to ensure that we abound in these things. Why? If these things be in you, lahat yan, lahat mga ito, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful. Sa kaalaman kay Kristo. Ngunit sila na nagkukulang sa mga bagay na ito ay bulag. Naku, pambira, bulag. And cannot see afar off. Ayun. Hindi pala yung hindi nakakakita, kundi malabo ang mata. Malabo ang tingin. Ganon. Maraming Kristiyanong ganyan. Malabo. Kailangan ng ganito. Okay? Why? Sapagkat nakakalimutan that he was purged from his old sins. Are you listening? It is the grace of God and the diligence in that grace that actually makes us, perfects us, fits us. Amen? Ngayon, naintindihan na natin. Kasi yung perfecting, minsan ang hirap intindihin. Akala natin, magbabasa lang tayo, magdi-devotion, perfected na tayo. Hindi mo makukuha yan dyan. Amen? No. Naalala ko nga, ni-remind ako ni Pastor, hindi pa natin tapos yung devotional. Dapat sana, mayroon tayong librong ilalabas ng CSM tungkol sa grace. Nahinto, kasi ang dami nating hinarap. Okay? Kaya ang sabi, ituloy natin, Bishop, sabi kay Boots. Sige, ituloy natin. At i-release natin sa May, on time sa birthday ni Bishop. Okay, no? Kayo mga tumutulong magsulat. Sulat ulit tayo. Ano palagay nyo? Kailangan pa natin ng mga 120 articles. Okay na eh. Kaya ba natin yon? Palagay nyo? Kasi-gasigan yan. Amen? All about grace. Now, so the virtues that come by diligence complete us in all fruitfulness. Kaya, kapag kinuha natin ito, we take hold of this. Hindi pwede, mga kapatid, that we will be barren. Amen ba? Kaya, whenever I enjoin you to be a part of what we do for the Lord, that is not something na kabigatan. It is an opportunity. Amen? It is an opportunity to increase more and more. Okay? Now, tapos na yung ating perfecting. Okay? For the perfecting of the saints, for the equipping of the saints,
so that the saints may be fit. Okay? Now, then pagkatapos ng perfecting, that we are made fit, then we are able to work the work of the Lord. Ayan, nakalagay. Meron tayong New Testament. Through the apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. At dahil dyan, we can be made fit. So that, having been fit, we may work the ministry. Good? Ha? Sapagkat tuloy-tuloy yan. Hindi hiwa-hiwala yan. Now, but how is it to work the ministry? Now, isang bagay mga kapatid, kaya ito ang ating pinag-aaralan is because this. Ang lighthouse ay hindi lang natin pinupuntahan at pinapasyalan. Amen? Kaya kayong mga sanay lang mag-attend, you increase more and more. Good? Sanay lang kayong sumilip, increase more and more. Amen? Sanay lang kayong sumabay, increase more and more. Good? Ha? Sanay lang kayong makipagbarkada, increase more and more. Sanay lang kayo na paminsan-minsan, kasama ka, increase more and more. Amen? So, yan. The Lord make you to increase. Ayan o. Who makes us to increase? It's Him. And abound in love one toward another. And not just toward another. It's toward all men. Amen ba? Kaya tayo sa lighthouse, abay, wala tayong problema, one another. Pero inaabot natin yung towards all men. Tama? Kaya we have our platform ng pag-abot sa ating communities. You see? Now, ang sabi dito ni Paul sa mga taga-Galatia, in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision. Dito, hindi pinag-uusapan kung Jew or Gentile, but faith which works by love. Di ba ang ganda? Faith which works by love. Kaya mga kapatid, yung sinasabi ng iba, basta ako, pupunta ako dyan, mag-a-attend ako, pagkatapos uupo ako ron, basta ako sa harap ng Panginoon, okay ako. Hindi. Hindi pwede yun. It should be a faith that works by love. Amen? So, and let us therefore, ang sabi ng Hebrews, consider one another to provoke unto love and to good works. Not just to good works, but love and good works. Amen? Kung meron tayong ministries, hindi pwedeng may ministry ka na wala kang love. Good? Kung meron kang ganyan sa choir, hindi ka pwedeng nandyan at wala kang love. Especially love of Christ. At para ito ay mapatunayan. Nakikita niya ba yung colon? Di ba ilang beses ko sinasabi yan? Kaya mahilig tayo gumuhit lang colon. How do we consider one another to provoke to love and good works? We do not forsake the assembling of ourselves together. We do not forsake our gathering. We do not forsake our coming together. Amen? That is how we consider one another to provoke to love and good works. You see? But exhorting one another. Ayun. You know, the word exhorting does not simply mean encourage. Okay? It does not mean comfort lang. The word exhorting, kung titinan nyo ang pinaka-meaning niyan, kasama dyan ang warning,
kasama ang rebuke. Alam niyo ba yun? Ha? When you exhort, kasama dyan ang bilin, instruction, example, lahat. Okay? Yan ang laman ng exhorting. You see? And so much the more. Ayan din naman, more. Kaya ang gandang subject ito, kahit saan ako pumunta, laging merong more. Hindi na nawawala yung more. Sa lahat ng pag-aaral ko, lahat may more. Di ba? Kaya yun ang nangyari sa preaching natin, more. As ye see the day approaching. Anong day ito? The coming of Christ. Di ba? Naniniwala ba kayo that we are living in the last days? Magbilang kayo ng earthquakes sa buong mundo. There shall be earthquakes, correct? Magbilang kayo ng gera and rumors of wars. Do you understand? Ha? Magbilang kayo at hanapin nyo ang maaaring maging signs. Okay? Parami ng parami. And we would not believe. Consider, mga kapatid. Beloved, we are persuaded better things of you. And things that what? Accompany salvation. Kaya kung pinagmamalaki mo lang na ligtas ka at wala kang pwedeng i-accompany sa iyong salvation, kulang ka. Basahin niyo maigi. Ito, mga minamahal, we are persuaded na mga bagay na mga mabuti para sa inyo at mga bagay na kinakailangan kaakibat ng inyong pagiging ligtas. Kaya yung mga nagmamalaking ligtas, at yun na lang yun, sayang. Are you looking at this? Verse ito. I mean, this is a serious thing. Ngayong mga panahon na ito, sasabihin, the greatest thing that can happen to you is to be saved. Of course. Pero hindi lang yun. The greatest thing that can happen in our lives is the glory of God. Tama? Though we speak. Why? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Mga kapatid, sasabihin natin hindi unrighteous ang Panginoon para makalimot. Pero kung wala kang work and labor of love, di ba? Anong recognition mo? Di ba ang liwanag? Anong recognition mo? Oo nga, hindi siya makakalimot. Fine. Pero ano i-recognize niya muna para hindi malimutan? Di ba? Nakikinig ba kayo? Ay, hindi ko kalilimutan ng Panginoon kasi anak niya ako. Oo nga. Pero alam nyo, kahit sa aming mga magkakapatid, anak nga kami lahat. Pero markado ni tatay ko kung sino nagtatrabaho. Correct? Markado ng tatay ko. Kayo mga magulang, di ba ganyan din kayo? Lahat naman anak nyo. Pero markado nyo kung sino sa mga anak nyo ang matulungin. Di ba, Dick? Sino sa dalawa? Wag na. Oh. Ganun yan anak ko yan. Yung anak ko yan, tamad yan Naku, bira. Oh. Di ba? Yung anak kong yan, masigasig yan. Anak nga. Hindi mo makakalimutan anak. Pero yung alaala mo, anong klase? Andyan ba kayo? Oh. Which ye have showed toward His name. Ayun, in that ye have ministered to the saints, and do minister. And we desire that every one of you
Ayan. Everyone, from pastors' men, to sentinels, to fellowship leaders, to teachers, to staff, lahat tayo na ministry personnel. We desire that every one of you do show the same diligence. Balik tayo sa sinasabi ni Peter. With all diligence, di ba? Yun yan. Sabi sa akin Pastor Bong nung isang araw, Pastor, talagang natatahi mo lahat ng verses yun naman talaga dapat Correct? Hindi naman binigay sa atin ng banal na kasulatan na piece by piece. Andito na nga Kahit naman sa professional world, sanay kayo anong tawag dyan? No? Mag-synthesize. Correct? Lahat ng mga comments, lahat ng mga inputs, isi-synthesize natin. Ito yun Tapos nagiging synthetic na tayo. Katakot-takot na synthesis, naging synthetic, naging fake. No, anyway. Kaya this is the thing here. Kaya napakahalaga ng working ng ministry. Now, alam na natin yung 1 Corinthians 13. Lalaktawan ko yan. Alam natin ang Romans 12:1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Lahat tayo. Not to be pastors, everyone. No. But to be a living sacrifice. Look at this. Brethren is how many people? Madami, di ba? Tama? Sinong kausap dito ni Paul? Mga churches of Rome. Brethren. Yung ye is how many people? Marami din. Tama? Correct? Yung bodies is how many people? Marami din. Correct? Sinong English teacher dito? Ahmed, ikaw may English teacher ka. Tama, marami. Pero tinan nyo, your bodies, brethren, ye. You present your bodies. Marami kayo. Burahin natin to. Yan. Burahin natin para nakikita nyo. Yan. Matapos yung mga marami, nakalagay, a living sacrifice. Ilang sacrifice? Ilan? Isa. Paano nangyari yun? Eklesiya Correct? So the whole ecclesia as a body na comprising of many bodies, we present ourselves each one upang sa harap ng Panginoon, we face Him as one. A living sacrifice. Buhay na alay. Come on, look at this. Yan ba mga kapatid? Ano lang? Yung bang nagkamali lang? I don't think so. Okay? Anong klaseng isang sacrifice? Banal. Kaya meron tayong dapat na kinalaman sa bawat isa as a church. Bilang isa, acceptable unto God. Okay, now listen. Ito pa isa. Which is kapag ginawa ng lahat at bilang isa, which is your reasonable what? Nakalagay ba services? Hindi naman Service lang Tama? Kaya ang tingin ng Panginoon sa atin, lahat-lahat tayo, maraming kilos, maraming gawa, sa Kanyang biyaya sa ating lahat, isang gawain. Ipaliwanag yan ng mga kung sino-sino mga masyadong individualistic. Hindi na maintindihan yan. Because they do not know how to be church. But we have this truth as a church. I have been preaching this a number of years, mga kapatid. You see? Puntahan natin yung John chapter 15.
Di ba? I am the vine, ye are the branches. Correct? Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Ano sinasabi doon? Kaya alam nyo, maraming mga members ng mga churches ang nawawalan ng hindi lang kinalaman, nagiging wasted because they could not be a part of the whole. Pinuputol ng Panginoon. You realize that? Wala nagiging pakinabang sa gawain. Bakit? Napakalayo-layo eh. Kaya pag napakalayo-layo ka, abay mga kapatid, don't take it on God. You see, balikan niyo yung John chapter 15. You see? Now, alam natin yung Romans chapter 12, 6 to 8. Correct? Memorize nyo na yun eh. Sang-ayon dito. Okay? Romans chapter 12, 6 to 8. Yan ang pinaka-structure ng ating ministries. The ministry of the Word, amen? The ministry of equipping, the ministry of serving, everything. 7 areas ng ministries. From verse 9 hanggang verse 21, actually describe the working of the ministry. In-equip tayo nung una. Nung in-equip tayo, okay, nagsimula tayong kumilos to work the ministry. Having been made fit, nagsimula tayong kumilos sa ministry. You get this? Pero paano tayo kikilos? Ito ang sinabi ng verses 9 to 21. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute you. Bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice. Weep with them that weep. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. If in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. So forth and so on. Can you do that? Not without the love of Christ. Each of these instructions has the love of Christ in it. How? Ito yan, no? You ready? This is how we work the ministry. Let love be without dissimulation. The whole thing is an operation of the love of Christ. Genuine, sincere, not for a show. You understand? Kaya nang binigay ni Paul yan, it's actually love of Christ. Because outside of this, we will never do this. Amen? Ikalawa, sabi, abhor that which is evil. Cleave to that which is good. You know what? That is the discernment in the love of Christ. Because the love of Christ does not favor evil. Di ba? The love of Christ will make us to cleave to what is eternally beneficial.
Tama? Ang pag-ibig ni Kristo sa atin ay hindi magiging fickle. Ang pag-ibig ni Kristo sa atin ay maghahanap ng bagay na mabuti at hindi lang mabuti pansamantala, mabuti magpakailanman. Correct? So that is the discernment, no? Sa pag-ibig ni Kristo. Sa mundong ito, sige, mahal kita, kaya sa'yo na yan. Anong binigay mo? Ikasasama niya, sa totoo lang. Correct? Tama ba? So, hindi corrective. Dapat ang pag-ibig ni Kristo may discernment. Amen? Oh, alam niyo, marami na akong winarningan. Huwag kang sasama dyan. Tigilan mo yan. Di ba? Why? Sapagkat walang eternal benefit dun eh. That is the discernment in the love of Christ. Ito, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another. You know, that is the kind of affection and preference in the love of Christ. Think about it. Di ba? Pero hindi eh. Minsan, ang affection natin, wala naman sa mananampalataya. Ang affection natin nasa material. Tama ba? You see? Minsan, ang affection natin nasa kung anong bagay na wala namang kinalaman sa upbringing at well-being ng ating mananampalataya. So, what kind is our affection? Do you understand? Huh? Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Magkakasama yan. You know what? That is the diligence in the love of Christ. Kasigasigan yan sa pag-ibig ni Kristo. Correct? Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. You know what? That is the submission in the love of Christ. Hindi yung kada hirap ng buhay, nagke-question ka, ba't ganyan si Lord? Di ba? Ba't pinayagan ni Lord na mangyari sa akin to? Correct? That is the submission in the love of Christ. Ano man mangyari sa buhay natin? Alam nyo, minsan, yung sigalot na dumaabot sa buhay natin, kapabayaan natin yun eh. Dahil kapabayaan natin, let's submit to the love of Christ. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. You know what? That is the generosity in the love of Christ. Amen? Itong si Given, yung taga Zambia, nakita niyo ba yun nandito? Hindi ko kilala yun eh. Inadapt pala ni Pastor Hernes at ginawa niyang preacher ng IBBC sa Zambia. Nag-message sa akin si Pastor Hernes. Sabi, Tol, extend mo, paki-accommodate si Given Niambe. Sino ba yun? Pumunta rin sa Santa Ana, naka-Amerikana. Sabi sa akin ni Jedel, Pastor, bilin po ni Pastor Hernes, baka pwede siya mag-preach sa Lighthouse. Sabi ko, Jedel, hindi ka pa nga nakakapag-preach sa pulpito ko eh. Yan pa. Hindi ko kilala yan. Oo nga, ano. Kamo si Jedel. Tapos magkukonference sila dito. Okay, ito ang gawin natin. You come to my office, dalawa kayo, hindi ko siya kakausapin nang wala ka, Jedel. Kinausap ko. Sabi ko kay Given,
I do not know you. How old are you? 30 years old. Ang asawa niya, Pilipina. Yung pala nag-aral doon sa Bible College nila Gilbert Toquero sa La Loma. Tapos nag-aral din sa Bethany. Okay. And now, what you are doing, as I was informed, you are going around on deputation. Yes, Pastor. You should realize this. There is none among our pastors and preachers and even missionaries that go on deputation because I do not believe such. Natigilan siya. Pastor Lito Santiago went to Kenya. He did not go on deputation. There is none. Now you are going deputation. None from Lighthouse, none from Metropolitan. What are you gonna do? Mamaya, medyo mamula-mula na yung mata niya eh. Ganun ko kinausap. Now you tell me, describe your ministry to me. It's okay. No, don't tell me okay. You give me information, you give me details. I do not want okay. Nabuli, mga kapatid. Tapos, okay, I'm not done with you yet. You attend the meeting of the pastors. Andyan. Magmula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ito naman sila, Pastor Bong, Tagalog ng Tagalog. Hindi niya nahinta, ganun lang siya. Maya-maya, sabi ni Jidel. Sabi ko, Jidel, hindi ba ang misis niya Pilipina? Oh. Nakakaintindi ba ng Tagalog? Nakakaintindi po. Lagot ka, Bong, sabi ko. May tumatawa na nakakaintindi pala. Okay. Sabi ko sa kanya, you know what? There is a Nigerian who came here. And his name is Israel Iswakor. How many of you remember Israel? Hindi ko kilala si Israel. Si Israel came here, his intention was to study in a Bible college. Ninakawan. As in. Protestante naman yun doon sa Nigeria. Okay? Ngayon, tumawag sa akin yung pastor doon sa Parañaque. Pastor, meron ditong isang Nigerian. Pinakausap sa telepono, hindi ko maintindihan. No, you come here. I will like to talk to you. Pumunta rito. Alam niyo, parang ayoko magtiwala. Pero biktima yung tao eh. As in, ninakawan. He had nothing but his clothes. Binigyan lang nung araw ni Pastor Ono dun sa Parañaque para makapunta rito. Okay, you sleep here, sabi ko. Eventually, tumanggap sa Panginoon, binotismuhan ko. You remember that? Naging worker si Israel dito. Isa siya sa mga naghukay dito nung araw. Sipag. At naging worker sa mga bata. Gustong-gusto ng mga bata. Ito naman mga bata sa atin, gustong-gusto kasi itim siya eh. Pero alam niya, nag-aral yan. Nag-aral, masigasig eh. Nag-aral sa Bible school natin. Masipag. Okay, we took him in, adopted him, natutulog yan sa ating dorm. Okay. Eventually, napamahal sa akin. Minsan, dumating ako, napansin ko malungkot. Kinikwento ko kay Given. You know, one day I came here and I saw Israel, and he was sad. So I asked, Israel, why are you sad? I'm not sad, Pastor. No, you're sad. Tumimik. You come to my office, I'll talk to you. Akit sa opisina. You sit down. So tell me, why are you sad? No, Pastor, it's no. No, you have a problem. What is your problem? Am I your problem? No, sir. Is anyone here a problem? No, sir. So what is your problem? Yumuko siya, sabi niya, Pastor, because I am black.
when I heard that, sumigaw ako. Nasaan yung mga staff? Pasok dito. Doon sa kwarto ko. Ganyan ako eh. Pasok lahat sa kwarto. Nakatayo sila, si Israel nakaupo. Sabi ko, do you see any black person here inside? Di tahimik lahat ng staff. Sino nakakaalala nun? Wala na makaalala sa inyo. Ha? Do you see any black person here inside? Tahimik lahat. Inulit ko, do you see any black person here? May sumagot, hindi ko maalala kung sino. Non-pastor. Israel, there is no black person here. Everybody here is washed by the blood of the Lamb. White before God. Umiyak si Israel. From then on, nagbago na ang kanyang mindset. Hindi na siya nahihiya. Sabi ko kay Given, you know where Israel Isokor is now? He is now in Canada. His name is now Dr. Israel Isokor. And he will never forget Lighthouse. He has a PhD now. Tahimik si Given. Alam niyo mga kapatid, we extend ourselves. And we want to extend ourselves in the love of Christ. Kaya nung meeting, sabi ko, you have a wife? Yes. You have your son? Yes. Okay. Tapos nagpakita siya ng kung ano pang kailangan nila. Kailangan ng CR. So how much is your living sustenance? It's about $400 a month. That's 20,000 pesos. So, given $400 a month, your family can live? Yes. But how much do you receive? Pastor, our offering is about $100 a month, equivalent. So, how much does IBBC send you? Also $100. And you are international. Now, I'd like you to be responsible enough to be accountable. You report to Jidel. Sabi ko kay mag-withdraw ka ng $500 dun sa account ko, bigyan mo siya. At lahat ng Lighthouse magbigay sa kanya. So we got 20,000 that day. Masaya siya. You know? At hindi lang yan para sa mga preachers, kundi sa lahat. Amen? The generosity in the love of Christ given to hospitality. Amen? Siguro sometimes parang bully tayo. Pero sa likod ng mga yan, we understand, the work of God, doing it in the love of Christ. Bless them which persecute you, bless and curse not. That is the relational treatment in the love of Christ. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. That is the empathy of the love of Christ. Amen? Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. That is the unity in the love of Christ. Be not wise in your own conceits. That is the humility in the love of Christ. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. That is the forbearance in the love of Christ. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. That is the peace
in the love of Christ. Amen? Ako nga, dalangin ko ito para sa aking sarili. You see? Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. That is the subjection in the love of Christ. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire. That is the practical help in the love of Christ. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. That is the victory of the love of Christ. A love that edifies. Siguro it's time for us not just to consider this, but to tell the Lord tonight, Lord, increase me. Amen? Increase me. Huwag tayong pareho nung last year. Let us increase more this year. Let's stand and pray. Thank you for watching The Pulpit. We hope you were blessed with the preaching of God's Word today. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. If you would like to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you can follow this prayer. Heavenly Father, thank you for giving your Son Jesus Christ to die on the cross for me. I admit that I am a sinner, and I repent of all my sins. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Thank you for the gift of eternal life and your promise of heaven. I ask this in Christ's most precious name. Amen. If you have prayed this prayer, let us hear from you. Message us through the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join us in our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again in our next episode of The Pulpit.